Nasa linya natin mga kapuso ang kasi ito yung sinasabi natin kahapon pa, Weng. Ano pa talaga problema ng ating power sector? Kasi saka ang tagal na, Joel. Last month pa tayo nag-yellow and red alert. Ano ba? Sa totoo lang, halos araw-araw na po ito. At the same time, hindi naman masyadong in demand ng power dahil umuulan Yan. Umuulan na, pero palyado pa rin ang ating Noong mga panahong may planta. bagyo, may yellow at red alert tayo, di ba? Kaya nga, ang tanong mga kapuso, kamusta ba ang ating power sector ngayon? Nasa linya natin si Attorney Ann Montelibano. Siya po ang Pangulo po ng Philippine Independent Power Producers Association Inc. o yung PIPA. Alamin natin ang plano ho nila kasi ang Department of Energy, Weng, pinapapalitan na ang mga lumang planta. Ay, hindi ganun kadali. Can we afford to replace them? Tsaka 5 Yun ang taon daw tanong. yun bago ka magkapagtayo ng isa. Kaya nga, Attorney Ann, good morning. Si Joel, si Weng. Magandang umaga, ma'am. Welcome to the show again, ma'am. Hello, Jojo. Anyway, good morning. Magandang umaga sa inyong dalawa. Yeah, magandang umaga mo. Ano ba ang disposisyon ng grupo po ninyo doon sa sabi ho ng DOE, yung mga lumang planta po natin kailangan na po natin palitan. At ano ba ang nasa estado? pipeline? Ano ba estado ng ating power sector ngayon? Well, sir, Amy, it's a fact, 'di ba? Hindi naman maide-deny na malaking chunk doon sa ating mga power plants luma na. So talagang nasa plano naman 'yun, kaya 'di ba noon nung nagkaroon ng privatization, talagang kumbaga ang ginagawa is i-refurbish, 'di ba? I-rehabilitate. Tapos tinatry natin gawing bago. However, 'di ba? Matagal-tagal na nangyari 'yon. 'Di ba? I think that was 20 plus years ago since EPIRA. So obviously, like anything else, sa mga ibang mga bagay, talagang tumatanda na yon. So, realidad yan. Hindi natin dinideny na kailangan mag-isip tayo or magdagdag tayo ng mas madami pang power plants sa eventuality na hindi na natin talaga maigamit or maibuhay yung iba pang mga power Pero plants. meron na po bang nasa pipeline, Attorney Montelibano? Habang nag-uusap tayo, meron na ba talagang itinatayo na pampalit doon sa mga luma o nasa planning stage pa rin po sa ngayon? Tsaka siguro bago bago tayo sumulong diyan, Weng, ano bang lifespan ng isang planta? At gaano na ba katanda yung mga planta natin ngayon? Ilang taon yung pinakamatanda at ilang taon yung pinakabata? Eto na lang. Doon tayo sa batang-bata, Mama. Ay, yung batang-bata, hindi ko masasabi ngayon kung ilang taon yung pinakabata. Kasi depende, si DOE ang makakapagsabi sa inyo kung sino yung pinakamatanda. Tapos kung sino yung pinakabata. Wala kayong datos dyan, ma'am. Wala kayong datos ngayon. Okay. Pero usually ang lifespan ng isang planta, gaano katagal ba yan? Ang lifespan ng isang planta, depende yan sa teknolohiya. 'Di ba? So medyo yan may mga 25 to 50 years, depende rin yan sa pag-maintain, sa pag-rehabilitate and refurbish. So basically, again, yun nga, depende sa teknolohiya, depende sa type ng planta, depende sa pyesa, depende din sa ang nagpapamahala. Kung malilengsen niya ang life cycle ng isang planta. So ang average ay mga around 25 years, Attorney? Mga ganon. Pwede mo na rin masabi yun. Okay, so dapat na talaga tayo magpalit. Again, balik ako sa tanong ko, Attorney. Meron na bang itinatayo na bagong planta sa ngayon? Alam mo, despite the conditions, yung regulatory at market conditions, madami naman na nasa pipeline. Makikita nyo yan, may datos ng DOE dyan. At proud po ang DOE dahil tumutulong po sila sa amin na parang kahit na mahirap pumasok yung mga investments, nagagawa naman po ng paraan kahit papano, nagkakaroon po ng mga plano at meron pong divided yan, may feasibility, nag-aaral, 'di ba, sa paglagay ng planta. Meron na pong construction stage, 'di ba? Nandiyan na po, kino-construct na yung mga planta. So madami na pong planta na nasa pipeline. It just so happens po na kulang pa rin. Kulang pa rin. Bagamat marami na po ang nakatonot, nakalinya na po na mabuong mga planta, kulang pa rin. So ilan po bang plantang kailangan para mapunuan yung pangangailangan natin? Para masabi natin hindi na tayo dadanas pa ng yellow at red alert, Attorney? Dito po pumapasok ang sinasabi po ng PIPA na matagal na kailangan po natin magkaroon ng tamang datos at pag-aralan yung loss of load expectation at yung loss of load probability. So kailangan po natin malaman, kung ano po yung probabilidad na let's say mawalan tayo ng electricity in a year, saka kung ano po yung goal natin. Kunyari, si Singapore po, nag-set po sila na gusto nilang makaranas lang
just in case ng brownout ng isang araw every 10 years. So imagine mo, ang galing-galing. Grabe ang Singapore, ma'am, ah. Wala pa po tayong ganong kunyari, datos? ganyan. Oo, so tayo naman, yung sinasabi ng PIPA, kailangan natin pag-aralan yan. Ano ba yung gusto natin? How much are we willing to pay for good and stable electricity? Then we work from there. Kailangan natin magkaroon ng projection at kailangan natin ng buffer para just in case na magkaroon ng outage, mas malaki yung outage, meron tayong mga sasalo na planta. So, ngunit, napakahirap po kasi hindi po, medyo naman, to be frank, medyo mahirap po sa investors dahil hindi po nakakainganyo masyado ang mga regulatory saka yung mga kondisyon ng merkado. Bakit ganun po? ba? Kaya Bakit po? medyo hirap po kami ngayon. Pero may nagtatayo naman po, syempre, kasi duty naman po namin yan. Bakit Diba? mahirap makainganyo ng mga investor? Ano ang nakaka-discourage sa Pilipinas, industriya ng enerhiya? Okay, market signals ang sinasabi po natin sa economics, 'di ba? Syempre, tinitignan ng isang investor kung ano po yung behavior ng yung mga regulators natin, yung mga market signals na at yung mga policy na ginagawa. So kung may mga sinasabi na kunyari price cap na nakakaprotekta din naman, pero yung price cap hindi updated, ibig sabihin luma na po yung presyo na pinag-uusapan 10, 15, 20 years ago. Kung may mga emergency po, hindi po kami makaka-recover sa mga tinakbo naming planta. So yung mga ina-ask namin po, yung hinihingi namin sa mga regulator namin is paki-review naman yung presyo para medyo mainganyo naman kami na, oo, pwede kaming kumita. Parang yung return of Hindi naman investment kami ninyo, lugi-lugi. maliit ang probability. Kaya lang ma'am, kapalit nun, mataas sa singil sa kuryente. As it is now, Ang taas na tayo ng singil, pinakamataas na Oo. po yata sa singil sa kuryente. Oh, yun nga po. Pero chicken and egg na rin yun po. Mataas kasi konti lang po talaga yung pinagkukunan natin eh. Tapos kung may emergency o saan tayo pupulot ng it will only happen kung madami kaming generator sa market. Magkakaroon ng price stability kung magkakaroon ng madaming madaming suppliers kayo. Okay. Kasi ibig sabihin, madami kaming nagkompetensya, healthy competition. Okay. Ma'am, ito na po yung tanong namin sa inyo. Yung bang pagpasok ng nuclear energy, makatutulong ba yun para mapatino ang ating power sector at maayos? Okay, to be honest, kahit na anong teknolohiya, be it nuclear or may nasa labas ako. Ayan. Kahit anong teknolohiya, basta makakatulong sa pag-stabilize ng supply natin is welcome. You know, energy, the supply is supposed to be agnostic. Developing country pa tayo eh. Hindi natin afford mamili kung ano ang gusto nating itayo. Ini-encourage natin isang balance, isang healthy, balanced mix ng energy supply. Kasi para naman makausad at maging, ang goal natin talaga is maging magandang developed country tayo eh. Ma'am, Sa ngayon, hindi natin kaya eh. Ito pang dagdag kong tanong, Attorney Montelibano, hanggang kailan po yung yellow at red alerts natin? Araw-araw na po eh. Oo nga, alam ko, nakaka-stress nga po eh. Hanggang masisaayos natin yung mga ibang planta natin, tapos walang mga tripping. Hopefully, nagkaroon din kasi ng bagyo. Siyempre, nagkaroon ng line tripping. Yung iba pong mga malalaking power plant, may nangyari po na kailangan nating i-protect. Kaya medyo nawalan talaga tayo ng supply. Hindi po naman natin inaasahan. Pero as long as hindi pa, we're trying our best na us and NGCP and all yung mga distribution natin, sector natin, nag-uusap-usap naman saka talagang working hard para so po wala tayo pang- magkaroon ng yellow alert. Hindi pa tayo sigurado kung hanggang Wala kailan pang ito. panahon, kung kailan ito matatapos. Yeah. Pero Sige. bumababa naman po yung demand ngayon kasi medyo lumalamig ng konti. So, hopefully, cross your fingers po, things will be better soon. Alright. Attorney Ann, thank you Ma'am, Mag-ingat thank ka. you. Gandang umaga. Maraming salamat din sa inyong dalawa. Magandang umaga. Good morning, ma'am. Attorney Ann Estorco Montelibano, Pangulo ng Philippine Independent Power Producers Association, Inc. So, PIPA. hindi